morning mga kalapatids, welcome back sa Ray Love TV. Kung bago ka pa lang sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at baka i-subscribe pa ng iba. So mga kalapatids, ang topic natin for today is flashing para sa ating step 2 ng ating breeding preparation ng ating mga alagang kalapati. Mapa-breeder man or pang-south natin mga kalapatids. So wag mo nang palampasin mga kalapatids, click mo na yan, yung subscribe button na yan, tsaka yung hit mo na rin yung notification bell na yan para updated ka sa mga susunod nating video mga kalapatids, no? So huwag mong kalimutan na mag-subscribe, ma-appreciate ko yan mga kalapatids. Libre lang yan mga kalapatids, pero may sukli. So yung mga ibon natin mga kalapatids yan dito, yan. Yan. Kumakain na yan mga kalapatids, bali pinakain na natin sila. Papakita ko sa inyo yung ginagamit ko pang flashing sa aking mga alaga. Ayan yung cock section at ito naman yung south section mga kalapatids, no? Ito naman yung mga natitira natin mga sisiw na pang south. Bali pang last na sila yan. Makita nyo yan. Tapos dito naman sa kabila mga hen natin. Bali hindi ko pa sila pinapakain kasi gusto ko sa rabay. May isa kasi akong diniworm. Ayan mga kalapatids, oh. Nakita nyo na yan mga kalapatids. Pasensyahan nyo na yung ating lupo po, no? Painin na natin sila mga kalapatids at baka pakainin pa ng iba. Nakakahiya naman. So ayan mga kalapatids, yung mga ibon natin. Si German Shepherd. Ayan, marami ditong isa. Ayan, nagpasikat pa. Kala mo artista, kala mo acrobat. Ayan, kondisyon yung ibon mga kalapatids. Kita nyo naman po, no? Ang kinis. Ayan, kahit mapa blue bar, ang kinis po, no? Diba? Ganyan po ang ibon pag kondisyon ng kalapatids. So habang pinapakain natin sila mga kalapatids, pain muna natin mga kalapatids yung ating mga jumper sound para sabay-sabay sila, no? Paubos natin to. Kung magpapatoka kayo sa umaga mga kalapatids, dito kalahati lang muna kasi sa gabi yan, bultuhin nyo para marami silang makain. Kasi sa umaga okay lang kahit kaunti lang. Dapat ganito yung mga ibon nyo kalapatids, bumabalya yan, nagkikipagsabayan. Kasi pag ang ibon nyo hihina-hina, nako, may problema yan, may nararamdaman yan. Yan, nakita nyo ang kilip yan, umiikot pa partida, umiikot-ikot pa siya. Yan, dapat ganyan mga kalapatids, nagkikipagbalyahan. Pag hindi yan nagkipagbalyahan, ako may problema yan. Hindi nyo makikita pag malusog yung alaga nyo. Yan, kita nyo, parang kabayo, tumatalon. So mga kalapatids yan, no? Yung breeder natin, mga barako tapos na, ubos na. Kunin na natin yung patokaan nila. Yan, humabol pa to. Yan, kala nila pakakainin pa. Ayan mga kalapatids, ubos na. May umipot na agad, eh. Yan. So doon naman tayo sa hen. Habang pinapakain natin to, yung mga warrior nating malulupet. Ayan mga kalapatids, ikipagbalyahan si Red Chick. Oh yan, no? Ito yung anak po nung red bar natin. Yan mga kalapatids, oh. Yan, nalaglag pa si red bar. Red Chick pala. Yan, oh. Huwag masyadong madami, magsasawa sila. Kaya kaunti lang ang ilagay nyo mga kalapatids. Saktong mabubusog din sila kahit konti. Kasi sa gabi, yan, bultuhin nyo, bombahin nyo mga kalapatids. Kasi yun yung araw ng pahinga nila. Yan mga kalapatids, kita nyo, para silang mga brusko. Ayan, lumilipad pa yung isa. Yun yung inuman natin, tinumba na. Ayan, pandubig, inubos na nila mga kalapatids. So habang kumakain sila mga kalapatids, prepare na natin yung iinumin nila. At baka i-prepare pa ng iba. Oh, ayan na mga kalapatids, andito na tayo.
i-prepare na natin yung inumin nila. Kung magpapainom kayo mga kalapatids, kaya na mga kalapatids, handa na natin yung kanilang iinumin. Hugasan nyo para malinis. Ayan mga kalapatids, tapos na. Tandaan nyo po, yung tubig dapat walang chlorine para mas maganda. Bumabad po kayo. Yung mga stock na tubig, yun yung gamitin nyo mga kalapatids, no? Yan. Ito pong tubig na to walang chlorine. 3 days ko po itong binabad. Hindi po ako naligo. Maibabad lang to. Yan mga kalapatids. Dapat po walang chlorine. Kung lalagyan nyo ng pang-flushing. Oh, ito na tayo mga kalapatids. Bigyan na natin sila ng antibacterial flushing. Ito yung ginagamit ko mga kalapatids, no? Ayan, Bitrasin Gold 24 ang isa. So mga kalapatids, ito mas maganda kung wala ring chlorine yung tubig na gagamitin nyo para effective. At saka isa pa pala mga kalapatids, huwag kayong gagamit ng calcium or grits pag inom kayo nitong ating antibacterial, kasi i-interfere nito yung bisa ng ating pang-flushing ng calcium. So hindi tatalab, sa madaling sabi, yung itong antibacterial, mawawalan to ng bisa. Kaya kung may grits kayo, alisin nyo muna mga kalapatids, no? At saka kayo magbigay nito. Huwag mag-i-intake ng calcium sa ating mga alagang kalapati, no? Grits, alisin muna yan. Calcium, alisin muna yan. So itong mga kalapatids, 24 pesos lang, ulitin ko. Pwede rin kayo gumamit ng antibacterial flushing na Mobac, mas maganda po yun. Pawang mga kalapatids, maganda rin po. Pero para sa akin, subok ko na po ito mga kalapatids. Talagang subok ko na ito. Kasi po, kung wala pong lumabas ng bulati na pag-deworm nyo, at pag gumamit kayo nito, lalabas po yung mga natitirang bulati mga kalapatids. Kaya napaka-importante po nito sa akin na antibacterial. Sa mga young bird po, wag nyo muna masyadong babara ng ganito. Kasi pangit din po, mai-immune sila dito, mawawala ng bisa yung antibacterial na to. So ito mga kalapatid, simple lang kung paano gamitin. Halo nyo lang dito sa tubig, depende sa inyo kung tansyahin nyo na lang. Para sa akin kasi mga kalapatid, ikumulay lang, i-okay na. Yun. Kung may sipon yung alaga nyo, may halak-halak, dala na rin nito mga kalapatid. No? So yan. Pwede rin po kayong gumamit ng tsaa, green tea mga kalapatid, pang flushing. Kaya lang talaga ito yung ginagamit ko kasi tested ko na to mga kalapatid. Ayan po, Bitrasin Gold mga kalapatid with probiotic. Yan, pag nailagay nyo na, haluin nyo at baka haluin pa ng iba. Ayan na mga kalapatids, hindi siya masyadong kukulay. Dito naman sa isa, mamaya ako na po lalagyan kasi may mga young bird tayong nakaseparate, tsaka may isa doon na breeder na may sisiw. So wag natin pagsabayin, wag natin lagyan kasi kung mainom to ng breeders, may ipapasa sa anak, masyado pang bata yung mga young bird natin, baka masira yung mga organ mga kalapatids. So painumin na natin mga kalapatids yung hen section natin, tsaka cock section, baka painumin pa ng iba. Ayan na mga kalapatids, andito na tayo sa hen section. Ayan o, ubos na ubos yung pagpatuka nila. Ilan ba yung ibon natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Bali 10 sila mga kalapatids. I-4 na takal lang, 4 cups lang yung nilagay ko para sigurado. So ayan, painumin na natin sila mga kalapatids. Alisin muna natin tong patukaan nila. Ayan na mga kalapatids, ito po ay antibacterial flushing. Yan, Bitrasin Gold, mura lang po yan. Kung wala kayong pambili, gumamit kayo ng bawang, o kaya kung may tsaa kayo, tsaa po. Ayan, alam nila na may gamot, lalo na to, matalino to si Red Chick, Red Bar pala, si German Shepherd, titikim lang yan.
Ayan, uhaw na uhaw siguro. Kaya ininom niya. Nag-wish pa. Sana may probiotics. May probiotic yan, mga alaga ko. Ayan, itong isa pala. Ayan, nahihiya pa. Ayaw pang uminom, tinikman pa yun. Nagpasimple pa, uminom din pala. So ayun mga kalapatids, dagdagan lang natin to para yung iba kasi nahihiya eh. Ayan oh. Nahihiya pang uminom. Di ko naman sila agawan. Naman tayo mga kalapatids sa mga kak natin. Dito tayo. Ayan, ready na sila mga kalapatids. Kita nyo naman, pangit ang look. So ayan mga kalapatids, dito naman tayo sa kak section. Andyan din yung paparapol natin. Ayan, nasa unahan. Parang galit na galit, gustong magwala. Ayun na nga mga kalapatids, lagi pong tandaan. Bibigay po niyan, respiratory po, kaya kailangan natin mag-cleansing para gumaling yung mga respiratory problem ng ating alagang kalapati. Ang pagbibigay niyan mga kalapatids, 3 beses po ako nagbibigay sa isang linggo. Ibig ko pong sabihin, after ng deworm, bukas po, ngayon po nag-deworm kayo, bukas po magbibigay ako ng electrolytes. At pagka another day mga kalapatid, straight po yan, 3 days. 3 days po nagbibigay ako ng Betracin Gold. Umaga lang po mga kalapatid, at pagkahapon plain water with electrolytes. Bakit po kailangan ng electrolytes mga kalapatid? No? Siyempre, kapag deworm pa lang po natin mga kalapatid, manghihina na po yan. Kaya kailangan natin kahit paano ibalik yung sigla, yung lakas ng katawan nila mga kalapatid. At nag-antibiotic pa tayo. So mas mainam po na gumamit kayo ng electrolytes. So mga kalapatids, papainumin na natin yung mga young bird natin. Baka painumin pa ng iba. Oh, ito na mga kalapatids, plain water. Tsaka ito yung Betracin Gold na natitira. So painumin muna natin yung mga young bird dito sa kabila. Tsaka yung breeder natin para safe sila. Unahin na natin. Ayan na mga kalapatids. Tapos na natin painumin yung mga young bird at breeder. Magbibigay naman tayo ng antibacterial dun sa mga natitira dito sa south at saka sa mga diniworm natin. O ayan mga kalapatids, bus nila. Ibig sabihin, gutom sila. Ayun na nga mga kalapatids, no? Tapos na tayo magbigay ng flashing para sa ating mga alagang kalapati. Huwag kayong mabahala kung sakali magpisik-pisik sila, mag ganon-ganon sila mga kalapatids. No? Epekto lang po yun ng gamot na ibinigay natin mga kalapatids. No? So bali pang 3 araw na nila ngayon, nung nakaraan nagbigay na tayo. Bukas mamaya po magbigay kayo ng electrolytes. Basta hapon, electrolytes. Kung wala kayong electrolytes, dextrose powder mga kalapatids, no? Tsaka after nyan, pwede na po kayo magbigay ng grapes probiotic mga kalapatids. So hanggang dito na lang po mga kalapatids. Sana ay nakatulong sa inyo. Marami pong salamat sa panonood at click nyo na rin yan, yung subscribe na yan na nandyan sa baba, kulay pula. Kita nyo naman subscribe. Hit nyo na rin yan, yung bell button para ma-notify kayo sa mga susunod natin video mga kalapatids, no? So marami pong salamat. Malapit na pala tayo mag 500. So malalarga na yung raffle bird natin mga kalapatids. Marami pong salamat ulit mga kalapatids sa tunay na sumusuporta. Happy flying po. Good luck.
you.